Hanggang kailan mo ba i-date yung babaeng yan? Boses ni Daddy ni Ruel ang narinig niya. Napatigil sa paglalakad si Criselda. Parang may kumalabit sa sikmura niya. Hindi na bago sa kanya ang ganitong usapan. Pero sa loob ng 5 taon na magkarelasyon sila ni Ruel, inakala niyang may pagbabago na. Mukhang wala pala. Bahagya siyang napapikit. Saka huminga ng malalim bago nagpatuloy maglakad papunta sa dining area. Nang makita siya ng pamilya ni Ruel, halatang nagulat ang mga ito. Napatingin lahat sa kanya. May napahinto pa sa pag-inom ng kape. Pinilit ni Criseldang ngumiti, yung tipong hindi halata na may narinig siya. "Good evening po." Mahina niyang bati sa mga ito. Agad na napaubo ang ama ni Ruel na si Don Raul. Ang asawa naman itong si Doña Isabel ay agad na napaismid. Halata sa babae na hindi ito masaya na makita siya. Ramdam niya ang bigat ng atmosfera sa paligid. Pero ayaw niya ring maging awkward, kaya nagpatuloy siya. Simple lang ang tono na parang walang nangyari. "Medyo traffic po sa labas," sabi niya, kahit hindi naman talaga. "Kaya natagalan ako." Nagkatinginan ang mga magulang ni Ruel. Si Ruel naman, parang hindi alam kung kakausapin ba agad siya o hahayaan munang lumapit siya sa tabi nito. May konting kaba sa mukha ng lalaki na parang isang batang nahuli sa ginagawang kalokohan. Tumabi siya kay Ruel. Agad naman itong bumulong sa kanya. "Love, narinig mo bang..." Umiling si Criselda ng bahagya, pero hindi para mag-deny. Para pakalmahin ang lalaki. "Okay lang." Mahinahon niyang sagot, kahit hindi naman talaga siya okay. Hindi na ito nagtanong pa. Masakit man, pero sanay na siya. Habang kumakain sila, hindi mapakali si Ruel. Panay ang tingin nito kay Criselda na para bang may inaabangan o may kinatatakutang mangyari. At nang matapos sila, halos pilitin na siya nitong umuwi. "Criselda, tara na." Halos pabulong pero may diin ang boses ni Ruel. Tumango na lang siya. Pero bago pa siya makatayo, pumasok ang isang lalaki sa dining dahilan para mapatigil silang lahat. Si Robert, ang kuya ni Ruel, ang black sheep ng pamilya. Hindi niya alam kung bakit, pero pagkaupo pa lang ng lalaki, ay nagpaalam si Ruel na pupunta muna sa CR. Naiwan si Criselda sa mesa kasama ang pamilya. Tahimik ang lahat, pero ramdam niya ang bigat ng tingin ng mga ito, hindi lang sa kanya, kundi pati na rin sa bagong dating. "I thought you're busy." Panimula ni Don Raul. "Sort of." Sagot naman ni Robert. "Kung busy ka, hindi ka na sana pumunta pa. Bakit nandito ka pa?" Sagot ni Doña Isabel. Ramdam ni Criselda ang biglang pagtahimik ng paligid, na tila ba may dumaan na kung sinong santo. "It's none of your business actually. I'm not here for you. I'm here for Dad and Ruel." Madiin ang boses na sagot ni Robert. Matalim ang tingin nito sa babae. "Language, Robert. You're in my house." Sita ng ama sa lalaki. This time ay sa kanya naman humarap ang matanda. Pinasadahan siya nito ng tingin. Malamig at walang emosyon ang mga mata nito. "So, are you still a freelancer?" Masungit na tanong nito. Matamis siyang ngumiti. "Yes po, Tito." "You know na hindi habang buhay bata ka, di ba? Why not get a decent job? Hindi trabaho ang hobby mong yan." Humigpit ang hawak niya sa kubyertos. "Hindi po hobby ang trabaho ko. Mahirap din po maging free." "Mahirap mag-type sa computer?" Singit ni Doña Isabel. "Tell us, Iha, pagkano bang kailangan mo para layuan mo ang anak ko?" Parang nabingi si Criselda sa sandaling yon. Napatigil siya. Napatingin sa babae. Sa kadireksyong tinahak ni Ruel kanina. Hindi man niya naririnig ang pag-flush ng CR, pero ramdam niyang paparating na ang lalaki. Sa hindi malamang dahilan ay nagtama din ang tingin nila ni Robert. Seryoso ang mukha nito habang nakatingin sa kanya. "Tita, let's be honest. You choose to have a relationship with our son for money, hindi ba?"
Napaawang ang labi niya sa narinig. After 5 years, mukhang pera pa rin ang tingin ng mga ito sa kanya. After all, hindi naman mapagkakatiwalaan ang katulad mo. Doon na napabalikwa si Criselda. Napakuyom ang kamao niya at masamang tumitig sa mag-asawa. Hindi ko kailangan ng pera niyo. Mariin niyang sabi, hindi inaalis ang tingin sa mag-asawa. Bahagyang nagulat ang Donya, pero wala na siyang pakialam. Sakto namang lumabas si Ruel mula sa CR at agad niya itong nilapitan. Umuwi na tayo. Halos pabulong pero puno ng puwersa ang tono ni Criselda. Nagulat man ay sumunod sa kanya si Ruel. Hindi ito nagtanong. Wala ring pumigil sa kanila. Tahimik silang lumabas ng bahay. Pagdating nila sa sasakyan, saka kumawala ang galit ng lalaki. Ano problema mo? Singhal ni Ruel nang maisara niya ang pinto. Hindi siya agad sumagot. Ramdam pa rin niya ang panginginig ng katawan niya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sama ng loob. Chris, ano bang meron? Bakit ka biglang nag-walkout? Lumingon si Criselda sa nobyo. Namumuo ang luha, pero matigas ang panganyang sinagot ang binata. Tanungin mo ang mga magulang mo. Sagot niya habang nagpipigil ng galit. Napakurap si Ruel. Ano? Bakit? Ano bang sinabi niya sa'yo? Lumanghap siya ng hangin, pero hindi pa rin niya napigilan ng galit nang magsalita siya. Tinatanong niya kung magkano bang kailangan ko para layuan ka, at tinawag nilang habi lang ang trabaho ko. Natahimik si Ruel, kaya naman nagpatuloy siya. Ruel, hanggang kailan ba ako magpapakumbaba sa pamilyang ayaw naman sa akin? Nanginginig ang boses niyang tanong. Napahawak si Ruel sa manibela. Mariing pumikit. Ilang segundo bago ito muling magsalita. Chris, ganun lang talaga sila. Mahinang paliwanag nito. Ba't alas magsalita? Minsan sobra, pero kailangan mo nang intindihin. Pamilya ko sila. 5 taon na tayo, di ba? Dapat sanay ka na. Parang sinampal si Criselda sa narinig. Intindihin? Ruel, ilang taon na tayong magkarelasyon. 5 taon, pero hanggang ngayon, kailangan ko pa rin magpasensya sa panghuhusga nila? Umiling si Ruel, halatang naiirita. Chris, hindi mo sila mababago. Ganun na sila. Sana naman, maintindihan mo man lang. And ako, kailan mo ko iintindihin? Putol niya, agad tumulo ang luha na kanina pa niya pinipigilan. Lumingon si Ruel sa kanya. Sumisingkit ang mga mata. Hindi naman kita pinapabayaan ah. Bakit mo ba ginagawa tong big deal? Sinabi ko nang natanggapin ko na lang na ayaw nila sa akin. Nahayaan kong insultuhin nila ako dahil pamilya mo sila? Nagsimula ng manikip ang dibdib ni Criselda kasabay noon ng pagsiklab ng inis sa mukha ni Ruel. Kung ganyan pala pakiramdam mo, edi sana hindi ka na sumama. Sana hindi ka na pumunta para wala tayong ganitong gulo. Napalunok si Criselda. Mas masakit palang marinig yun kesa sa sinabi ng ina ni Ruel. Tama. Dapat nga pala hindi na ako sumama. Umuwi ka mag-isa mo. Pagkasabi niya noon ay agad siyang bumaba ng sasakyan. Nataranta naman si Ruel at mabilis ding bumaba. Chris naman, concern lang ang mga magulang ko sa future nating dalawa. You're a freelancer. Hindi habang buhay may kliyente ka sa ganyang trabaho. Dapat iniisip mo rin ang future. Alam mo, tama sila. Habi lang talaga. Napatigil sa pagsasalita si Ruel nang sampalin niya ito. Tulala ito ng ilang segundo, pero wala siyang pakialam. Mabilis siyang tumalikod at naglakad habang patuloy ang pagtulo ng luha sa mga mata niya. Nanginginig pa ang kamay niya na mabilis na tumawag ng taxi para umuwi na. Hindi siya hinabol ni Ruel at wala rin siyang pakialam kung galit man ito sa pagsampal niya rito. He deserves it. Sigaw niya sa sarili. Sa isang hotel dumiretso si Criselda. Doon siya nagpalipas ng gabi. Nilunod niya ang sarili sa alak at iniyak ang ilang taong pang-aalipustahan ng pamilya ni Ruel. Hindi na nga niya alam kung anong oras ba siya nakatulog. Kinabukasan ay ikinuwento niya ang nangyari sa kaibigan niyang si Cassie at gaya ng inaasahan niya ay galit na galit ang babae sa ginawa ni Ruel. Sinabi ko na sa iyong hiwalayan mo na siya, hindi ba?
Ewan ko ba sa'yo kung bakit hindi ka ba nakikinig sa akin? Sinabihan na kita, walang balls ang lalaking yan. Inis na anito. Napahilamos ng mukha si Criselda. Nakatulala siya sa araw na siyang kitang-kita sa veranda ng kanyang hotel room. Hindi muna ako uuwi sa apartment namin kasi. Dito muna ako sa hotel ng ilang araw. Ay bet, uuwi din naman yun sa kondo niya. Papalamig muna ako. Nako, ayan ka na naman. Bakit ayaw mo bang hiwalayan yung lalaking yan? Napakaraming lalaki sa mundo. Alam mo, kung ako ang tatanungin, mas gwapo pa ang kuya niya kaysa kay Ruel, no? Napangiwi sa narinig si Criselda. Bakit naman nadamay si Robert sa usapan? O siya, sige na, mauna na ako. Paalam ng babae bago pinatay ang tawag at muling pumikit. Simula kagabi nang sampalin niya si Ruel ay wala siyang natatanggap na tawag mula sa lalaki. Mukhang katulad niya ay galit din ito. Marahas siyang tumayo at naghanap ng pantali sa mahaba niyang buhok. Magalit siya hanggat gusto niya. Hindi ako magsasorry. Bulyaw niya pa sa sarili bago pumasok sa bathroom para maligo. Inabalan ni Criselda ang sarili sa trabaho buong araw. Kahit isang beses ay hindi niya tiningnan ang phone niya. Noong kinagabihan at wala pa rin siyang na-receive na tawag mula sa lalaki, ay nagdesisyon na siyang patayin na lang ang phone. Bahala na ito at bukas na lang niya aasikasuhin ang binata. Kinabukasan ay nagdesisyon siyang puntahan ng lalaki. May susi siya sa kondo nito, kaya naman hindi siya nahirapang pumasok sa loob. Yeah, she deserves it. Napahinto siya sa pagpasok sa unit ni Ruel nang marinig yun. Agad siyang napakunot ng noo. Nanggagaling ang boses sa loob ng kwarto. Mula sa kinatatayuan ay rinig na rinig niya ang pagtawa ng isang babae. You know what? I know all this time na magkaiba talagang mundo naming dalawa. Hindi siya wife material para sa akin. Kahit trophy wife, hindi siya papasa. Nanigas siya sa kinatatayuan nang marinig ang boses ni Ruel. Siya ba ang pinag-uusapan ng mga ito? Good choice that you dump her. Ani ng kung sinong babae rito. Me too. I can't believe I spent half a decade with that woman. Patawa-tawang ani Ruel. Dahan-dahan siyang naglakad papasok ng bahay. Pinilit niyang hindi makagawa ng kahit anong ingay. Sa sala pa lang ay nakita na niya ang kalat-kalat na mga damit. Tila may sumasakal sa kanya sa bawat takbang. Nanginginig ang mga kalamnan niya sa sobrang kaba. Nagsimula na siyang pagpawisan ng malamig. Nang makarating na siya sa harap ng silid, ay doon na siya na estatwa. Nakahiga si Ruel sa kama, habang ang babae naman ay nakasandal sa balikat nito. Parehong walang damit at tanging kumot lang ang takip. Sa gulat niya ay nabitawan niya ang hawak na cellphone dahilan para gumawa iyon ng ingay. Agad na naghiwalay ang dalawa at napatingin sa kanya. Natataranta naman na inayos ni Ruel ang kanyang sarili. Chris, tawag nito sa kanya. Ang babae naman ay agad na itinakip ang kumot sa katawan. Hindi siya makagalaw. Nananatili siyang nakatingin sa dalawa habang paulit-ulit na pumapasok sa isip niya ang nangyayari. Chris, it's not what you think. Sinubukan pang lumapit sa kanya ni Ruel. We're friends. Tumingin ito sa babaeng nasa kama. Nanginginig niyang hinarap ang lalaki. Friends? Magkasama sa iisang kama na walang saplot? Sinong niloko mo? Hindi alam ni Criselda kung bakit bigla na lamang siyang napahagulhol ng iyak. Babe. Tila naguguluhan si Ruel kung ano ang gagawin. What? Anong friends? We are not friends. Reklamo naman ng babae kay Ruel. Hindi ba't kakasabi mo lang sa akin na ayaw mo na sa kanya? She's your charity case. Dagdag pa nito. No. Malakas niyang sinampal si Ruel bago pa ito makapag-react. Charity case ha? Ang kapal na mukha mo. Never ako nanghingi sa'yo ng pera o kahit anong bagay. Dinuro niya ang lalaki. I spent 5 years working hard just to fit your family standards. Nagsisisi akong ginawa ko yun. Magsama kayo ng magulang mo walang ibang ginawa kung hindi ang mag-judge ng tao.
Nanlaki ang mga mata ni Ruel. Tinitigan siya nito ng masama. Don't involve my family with this. I downgrade for you. Downgrade? Para sabihin ko sa'yo, ako ang nag-downgrade dahil bukod sa pagiging mayaman, wala ka ng ibang katangian na maganda. Inilabas niya ang spare key at hinagi sa babae. Good luck sa'yo. Gusto mo siya, di ba? Pwes, para sabihin ko sa'yo, walang backbone ng lalaking yan. 30 na, nakatago pa sa saya ng mga magulang. Marahas siyang naglakad palabas ng kwarto, pero bago pa siya lumabas, ay muli niyang nilingon si Ruel. Don't you dare show your face to me again! Mabilis siyang naglakad habang marahas na pinapahid ang luha. Narinig pa niyang pagtawag ni Ruel sa kanya, ngunit hindi na siya lumingon pa. Pagdating niya sa elevator, ay saktong pagbukas noon. Nagulat pa siya na makita si Robert na papalabas. Maging ang lalaki ay napaatras sa gulat. Ilang segundo itong napatitig sa kanya bago napakurap-kurap. Ayos ka lang? Bakit ka umiiyak? Hindi niya ito sinagot at dumiretso na ng sakay sa elevator. Sandali! Sabi ni Robert habang hinahawakan ng pintuan bago pa tuluyang magsara. May problema ba? Napapitlag siya. Hindi niya alam kung dahil sa tono ng boses nito o sa kung ano. Bakit tila nag-aalala ang lalaki? Wala ka na ron. Malamig niyang sagot kahit ramdam niyang nanginginig ang boses niya. Bahagya pa niyang tinabig ang kamay ng lalaki, kaya naman unti-unti na nagsara ang pinto. Naiwan si Robert na nakatayo roon habang nakatingin sa kanya. Nanginginig naman siyang napakuyom ng kamao. Bakit pa ngayon pa siya nakita ng binata? Dahil sa break-up nila ni Ruel, ay halos gabi-gabing nasa bar si Criselda. Nilulunod ang sarili sa alak, sa maingay na paligid at musika. Halos ilang araw na rin siyang hindi makapagtrabaho. 5 years, 5 taon niyang inalay ang oras para sa lalaki, pero wala itong ginawa para sa kanya. Kahit ipagtanggol siya sa mga magulang, ay hindi nito nagawa. Bakit pa niya napagtiyagaan ang binata? Napakatanga mo talaga, Criselda. Asik niya sa sarili bago uminom muli ng alak. Inilibot niya ang paningin sa mga nagsasayawan. Inaaliw ang sarili sa paligid. Nasa ganoon siyang posisyon nang mapatigil siya at mapatingin sa kabilang dulo ng bar. Robert? Napakunot noo siya na makita ang lalaki doon na tila ba may sariling mundo at nag-iinom din na mag-isa. Napakurap-kurap siya. Oh well, hindi ko naman pagmamay-ari ang bar. Bahala siya sa buhay niya. Aniya sa kanyang isip bago tumayo para sumayaw na. Ngunit hindi doon nagtapos ang lahat. Noong mga sumunod na gabi, muli niyang nakita ang lalaki sa bawat bar na pinupuntahan niya. Iba't ibang lugar, ngunit iisang mukhang palaging nasa dulo ng paningin niya. Si Robert. Sa una, iniisip niyang nagkataon lang. Maliit ang mundo, lalo na sa ganitong mga oras. Ngunit ng ikatlong gabi na at muli niya itong nakita na nakaupo sa kabilang dulo ng bar, hawak ang isang basong, halos hindi naman nauubos. Doon siya nainis. Pakiramdam niya ay sinusundan siya nito. Tuwing titingin siya, naroon lang ang lalaki. Tila ba alam nitong pinapanood niya ito. Puwisit! Bulong niya sa sarili habang nilalagok ang alak. Gusto niyang paalisin si Robert. Gusto niyang sigawan ito. Tanungin kung ano ba talaga ang pakay nito. Pero paano kung hindi siya ang pakay ng binata at mapahiya lang siya? Pero isang gabi, hindi na siya nakatiis. Nilapitan na niya ang lalaki at tinanong ito. Sinusundan mo ba ako? Tumingin si Robert sa kanya na tila ba siya ang istorbo sa buhay nito bago sumagot. Hindi. Oh, come on, Robert. I've been seeing for a week now. Different bars. Inis niyang sagot sa binata. Believe it or not, hindi kita sinusundan. Dito ko para makipag-meet up. Inirapan niya ito. Oh, come on, dude. Sinong niloko mo? Bumuntong hininga ang binata. Hindi nga kita sinusundan. Liar! Ano? Inutos ba to ni Ruel sa'yo? Sinabi ba niyang sundan mo ko para manmanan? Agad na nangunot ang noo ni Robert. Tinitigan siya nito na tila ba naiinis ito sa kanya. Tingin mo ba, kayang-kaya kong utusan ng ex mo? Inis na tanong nito. Then answer me. Bakit mo ko
Bert, I'm sorry I'm late. Halos sabay silang napalingon sa isang lalaki na agad umupo sa tabi ni Robert. Dude, the traffic was… Sino yan? Napatitig sa kanyang lalaki bago tumingin kay Robert. Nagkibit-balikat naman ang binata. Asking for something. Walang buhay na sagot nito. Agad naman siyang napaatras bago kumurap-kurap. Hindi niya alam kung anong ire-react, kaya naman napaatras na lang siya at kusang naglakad papalayo. Gusto niyang sampalin ang sarili dahil sa kahihiyan. Napapikit na lang siya at napamura sa isip. Isang gabi, muli siyang nagparty pero sa kalagitnaan ng pag-inom ay sumakit ang ulo niya. Kaya naman nagdesisyon na lang siyang umuwi ng maaga. Naglalakad na siya patungo sa kotse niya nang harangin siya ng isang lalaki. It's still early. Bakit uuwi ka na? Tanong nito. Agad naman siyang napabuntong hininga na makita kung sino ang lalaki. Yun ay ang lalaking nanghingi ng number niya kanina na tinanggihan niya. Masakit ulo ko eh. Pagdadahilan niya, nagulat siya nang hawakan siya nito sa braso. Sumama ka muna sa akin. Sabi nito, pilit na hinihila siya palayo sa parking. Bitawan mo nga ako! Inis niyang pilit na binabawi ang braso pero hindi siya nito pinakinggan. Saglit lang naman tayo eh. Tawa pa ng lalaki bago mas humigpit ang kapit nito sa kanya. Nagsimulang umikot ang sikmura niya. Hindi lang dahil sa alak, kundi dahil sa takot na unti-unting sumisiksik sa dibdib niya. Ayokong sumama sa'yo! Mabilis niyang hinilang kamay nito. Arte mo! Kanina ka pa! Hindi na niya narinig ang kasunod. Isang malakas na suntok ang biglang dumapo sa mukha ng lalaki. Natumba ito sa sahig. Nanigas si Criselda sa kinatatayuan niya. Lumayo ka sa kanya! Dahan-dahan niyang nilingon ang sumuntok dito at agad na nalaki ang mga mata niya nang makita kung sino yon. Robert? Tawag niya sa lalaki. Nanatili ang mga mata nito sa lalaking nakahandusay sa sahig at ngayon ay tila nahihirapan ng tumayo dahil sa kalasingan. Parang handa pa itong sumuntok muli kung gagalaw pa ang isa. Okay ka lang? Tanong ni Robert, saka siya tiningnan. Hindi siya agad nakasagot. Halo-halo ang naramdaman niya. Takot, ginhawa at inis. Anong ginagawa mo dito? Mahina niyang tanong sa binata. Huminga ng malalim si Robert. Sinisigurado lang na makakauwi ka ng buo. Kaya kong sarili ko. Inis na sagot niya rito. Hindi rin niya alam kung bakit ba siya inis sa binata. Be alright. Sarkastiko nitong sagot sa kanya bago siya nito nilingon. Tali ka na, umuwi ka na. Umiling siya. Kaya kong sarili ko. Criselda. Hindi ako sasama sa'yo. Huwag mo na akong pauwiin at huwag mo na rin akong sundan. Naningkit ang mga mata ng lalaki. Sa tingin mo ba, sinusundan talaga kita? Gusto ko lang siguraduhin na okay ka. Okay ako at kahit hindi, hindi mo na responsibilidad. Wala na kami ni Ruel, kaya naman wala na tayong koneksyon. Tumalikod siya para sana maglakad na palayo pero hindi pa siya nakakalimang hakbang nang bigla na lang siyang manghina. Napaupo siya sa sahig. Criselda! Agad naman siyang inilalayan ng lalaki. Sinubukan niyang tapikin palayo ang binata pero unti-unti nang nanlabo ang paningin niya hanggang sa tuluyan na siyang mawala ng balay. Hindi niya alam kung anong nangyari, ngunit nagising na lamang siya sa loob ng isang hotel room. Mabigat ang ulo niya, masakit ang mata, at ilang sandali pa bago niya tuluyang maunawaan kung nasaan siya. Mabilis siyang bumangon mula sa kama at inilibot ang paningin. Maayos ang damit niya, walang bakas ng anumang hindi niya gusto. Alam niyang walang nangyari pero hindi niya maiwasan na kabahan. Inalagaan ba siya ni Robert noong nawalan siya ng malay? Sa mesa, may isang basong tubig at gamot para sa sakit ng ulo. Sa tabi nito ay isang maikling sulat ang nakita niya. Call for hotel service for a breakfast. Get well soon. Robert. Matapos kumain ng almusal, ay dumiretso na siya ng uwi sa apartment. Pagdating niya ay naabutan niya ang spare key ni Ruel sa counter table. Wala na ang mga gamit ng binata. Ipinagpahinga niya na lang ang katawan niya buong araw. Gabi na nang magising siya dahil sa pagkatok ng kung sino nang buksan niya yun ay isang delivery rider ang nadatna niya. Food po from Mr. Robert Kuhn. Nito, bago inabot sa kanya ang supot na bitbit, agad naman siyang napakunot noo. Bakit naman nagpa-deliver ng pagkain ng lalaki sa kanya?
Mabilis niyang tinanggap ang pagkain para matapos na, pero laking gulat niya kinabukasan na ang lalaki na ang nabungaran niya. "Anong ginagawa mo rito?" Tanong niya kay Robert nang pagbusan niya ito ng pinto. "Coffee?" Ayan ito sa kanya bago ipinakita ang supot na dala. "No thanks." "Come on, gusto lang kitang kumustahin." Tila malungkot nitong sagot sa kanya. Bumuntong hininga siya bago umiling at isinara ang pinto. "Ayos lang ako." Sigaw niya rito. Ngunit kung inaakala niya na titigil na ang lalaki, ay nagkakamali siya. Noong sumunod na mga araw, ay bigla na lang itong dumarating. May dalang pagkain o kung minsan ay kape. At kahit hindi niya ito pagbuksan, ay iniiwan ito roon ang pagkain. Kaya naman, wala na siyang nagawa kundi ang harapin ito. "Hindi mo kailangan gawin to." Aniya isang araw. "Nakikipagkaibigan lang ako. Alam ko nahihirapan ka sa sitwasyon mo ngayon." "Wala ka bang kaibigan?" "You're stressed because of the breakup. Yun ang dahilan kung bakit ka nahimatay. At alam kong kailangan mo ng kaibigan ngayon, hindi ng alak." Napatigil siya dahil sa sinabi nito. Hindi siya nakasagot. Noong sumunod na mga araw, ay halos hindi alam ni Criselda kung ano ang gagawin. Pumupunta si Robert sa apartment niya kahit walang dahilan. Bukod doon, ay lagi din siya nitong ini-spoil. Sa tuwing may mga gusto siya, kahit simpleng prutas, tinapay o kahit anong bagay na nabanggit niya lamang nang hindi sinasadya, ay parang baliw na si Robert na naghahanap noon. "Gusto ko sana ng mangga." Nasabi niya isang hapon na halos bulong lang, pero hindi niya alam na narinig pala ng lalaki. Pagbalik niya sa sala, naroon si Robert, pawis na pawis, may dalang 3 kilo ng mangga na parang galing pa sa malayo. "Ano yan?" Naguguluhan niyang tanong. "Sabi mo gusto mo, hindi ba?" Salamat." Naiilang niyang sabi sa binata. Kinabukasan ay nabanggit niya sa binata na gusto niya ng donut. 1 oras lang ang lumipas ay narinig niya na lang ang pagparada ng mga truck sa labas ng bahay niya. Nang sumilip siya, ay halos malaglag ang panga niya sa nakita. Mga truck ng donut. Agad na napakunot ang noo niya. "Paano magkakaroon ng donut sa labas?" Naguguluhan niyang tanong. Nagmamadali siyang lumabas at hindi nga siya nagkakamali. May mga truck nga ng donut sa labas. Kausap pa ni Robert ang isa sa tindero. "You called the company because I asked for a donut?" Hindi makapaniwalang tanong niya sa lalaki. Lumingo naman ito sa kanya. Nakangisi itong tumango. "Yeah, I don't know what flavor you like, so I ordered some." "Some?" Napahilamos na siya ng muka. Tiningnan niya ang mga nakaparadang truck at maging ang mga bata na kanina'y nagtatakbuhan lang, ngayon ay tulala na sa donut truck. "I can't eat all this," she murmured. "We can share it to the kids." Nakangising sagot naman ni Robert sa kanya. Wala na siyang nagawa kundi ang mapailing at talikuran nito. Narinig niya ang pagtawag ng lalaki sa kanya pero hindi niya ito pinansin. Dahil sa pangungulit ni Robert, unti-unting naging kampante si Criselda sa presensya nito. Dahil halos lagi itong dumadalaw sa kanya, ay nagsimula na siyang mag-share ng kung ano-ano sa binata. Unti-unti, naging magkaibigan na sila. Isang gabi, nagkayayaan silang uminom sa loob ng apartment niya. Ang usapan ay 2 bote lang habang nag-uusap, pero hindi na niya namalayan ang oras. Napansin na lang niya na tila nag-iiba na ang tingin niya sa lalaki. Doon lang niya napansin na gwapo rin pala ito. Matangos ang ilong at makapal ang kilay. Makinis ang balat at mapupula ang mga labi. Hindi alam ni Criselda kung ano nangyari sa kanya. Tila bang may kakaibang sensasyon siyang naramdaman. Parang may bumulong sa isip niya. Isang utos na hindi niya alam kung saan nanggaling. At mukhang hindi lang siyang nakakaramdam nun. Dahil nang tingnan niya si Robert, ay titig na titig din ang lalaki sa kanya. Hindi niya alam kung siyang gumalaw o kung ang katawan niyang nauna. Ang alam lang niya, ilang segundo ang lumipas at ang mga labi niya ay dumikit na sa labi ng binata. Marahan ang halik sa una, ngunit nang magtagal ay unti-unti nang lumalim ang halikan nila. Naramdaman din niya ang haplos ng binata sa iba't ibang parte ng katawan niya pero hindi siya lumayo. Sa halip ay mas pinaglalim pa niya ang halikan nila. Marahas na napadilat si Criselda. Gusto pa sana niyang matulog pero paulit-ulit siyang nagising dahil sa pagtunog ng telepono. Masakit ang ulo niya
At bukod doon ay nararamdaman din niya ang pagdaga ng kung ano sa bewang niya. Saglit pa siyang napapikit muli bago niya pinilit na abutin ang aparato. Agad naman niyang tiningnan kung sino yon. Napakunot pa siya ng noo nang makitang si Cassie yon. Agad niyang sinagot ang tawag. Cassie? Paus niyang tanong. Criselda, inatake si Nana Lucing kanina lang. Dinala ko na siya sa ospital. Ang tinutukoy nito ay ang nanay-nanayan niya na siyang nag-alaga sa kanya mula pa noong bata siya. Ito rin ang caretaker ng kanilang bahay sa probinsya. Parang biglang nawala ang antok niya. Napabalikwas siya ng bangon. Mahigpit ang kapit niya sa telepono. Ano? Kumusta siya? Hindi pa stable. Sagot ni Cassie. Pilit na pinapakalmang sarili. Mariin siyang napapikit. Nanginginig ang mga kamay niya nang mapatingin siya sa lalaking nasa tabi niya. Kay Robert. Uuwi ako. Hintayin mo ko. Pauwi na ako ng Quezon. Mabilis niyang sabi. Pagkababa ng tawag, ilang sandali siyang nanatiling nakaupo. Nakatulala. Sa likod niya ay nananatiling natutulog si Robert. Dahan-dahan siyang tumayo para hindi magising ang binata. Marahan niyang kinuha ang mga gamit niya at isang backpack bago doon nilagay ang mga kailangan niya. Bago siya tuluyang lumabas ng pinto, sandali siyang huminto at lumingon sa binata. Mariin siyang napabuntong hininga. Paglabas niya ng gusali, sinalubong siya ng malamig na hangin na para bang may alam ito sa ginawa nila kagabi. Sa biyahe pa uwi, saka lamang niya tuluyang napagtanto ang lahat. May nangyari sa kanila ni Robert, may nangyari sa kanila ng brother ng ex-boyfriend niya. Hindi niya iyon maitatanggi. What have I done? Naguguluhan niyang tanong sa sarili. Napapikit siya, mahigpit ang pagkakakuyom ng mga kamay. May sandaling gusto niyang saktan ang sarili. Hindi dahil gusto niyang mawala, kundi dahil sa mga kalokohan at tangang desisyon niya sa buhay. Pagdating niya sa Quezon ay dumiretso siya sa ospital. Amoy disinfectant ang sumalubong sa kanya. Agad siyang dumiretso sa nurse station. Room po ni Lucita Marasigan? Mabilis na itinuro siya ng nurse sa isang silid sa dulo ng pasilyo. Halos liparin na niya ang pagitan ng mga yon sa kaba. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang mahinang tunog ng makina. Nakahiga si Nana Lucing sa kama. May mga tubo at dextrose, maputla at payat ang muka. Nakatayo sa gilid si Cassie, halatang pagod at puyat. Nana! Bahina niyang tawag. Agad siyang lumapit sa matanda at hinawakan ang kamay nito. Doon lang niya naramdaman ang pagluwag ng dibdib niya, kahit kaunti lang. Napaupo siya sa tabi ng kama at pilit pinipigilan ang kanyang mga luha. Stable na siya, pero kailangan pa niyang magpahinga sa ngayon. Paliwanag sa kanya ni Cassie. Nanginginig ang kamay at nangingilid ang luha siyang tumango. Thank you, Cassie. Agad niyang niyakap ang kaibigan. Lumipas ang mga araw at ang tanging inasikaso lang ni Criselda ay ang trabaho niya at si Nana Lucing. Hindi rin niya binubuksan ang phone niyang nakapatay simula nang dumating siya sa Quezon. Hospital at bahay lang ang tanging lugar na pinupuntahan niya. Kaya naman, masaya na siya na naroon si Cassie dahil kung hindi, ay hindi niya alam ang kanyang gagawin. Isang hapon, habang nagbe-bake siya ng cake sa kusina ng bahay nila sa probinsya para ipamigay sa mga nurse ng ospital na di nagkukulang alalayan sila sa isang linggo nilang pamamalagi doon, ay bigla na lang siyang nakaramdam ng pagkahilo. Parang umiikot ang paligid at nanlamig ang buong katawan niya. Nanginginig ang mga kamay niya kaya napakapit siya sa mesa. Pilit na kumukuha doon ng lakas. Cassie? Mahina niyang tawag sa kaibigan na naguhugas ng plato. Agad siyang nilapitan nito at inalalayan. Friend, anong nangyayari? Umupo ka muna. Inalalayan siya ng babae papaupo. Pero bago pa man dumikit ang likod niya sa upuan, ay biglang sumakit ang sikmura niya. Parang may umakyat na init mula sa dibdib niya, papunta sa lalamunan. Cassie, sandali. Bulong niya. Mabilis niyang itinulak ang kamay ng kaibigan at dahan-dahang tumayo. Pilit na pinapakalma ang nanginginig na tuhod. Naglakad siya papunta sa lababo. Pagkapit niya sa gilid ng sink, doon na siya tuluyang nasuka. Naramdaman na lang niya ang banayad na paghagod ng babae sa likod niya habang patuloy siyang hinihingal sa ibabaw ng lababo. Hoy, dahan-dahan lang, baka maubos ang lakas mo. Uwi ka nito.
puno ng pag-aalala. Kanina pa kita tinitingnan. Lagi kang nahihilo, nasusuka. Tapos ngayon, ang arte mo sa pagkain. Pagpapatuloy nito habang hinahagod ang likod niya. Para ka ng buntis niyan. Parang huminto ang paligid sa narinig niya. Napatigil si Criselda sa pagsusuka. Sandali siyang napatingin sa kaibigan. Nagsimula nang kumabog ang dibdib niya. Hindi niya alam kung sa pagkatakot o pagkagulat niya sa narinig na ideya mula sa babae. Lumipas pang ilang araw bago siya nagdesisyon na pumunta na sa doktor at alamin ang totoong nangyayari sa katawan niya. Positive. Buntis nga siya. Napasinghap si Criselda at marahang napapikit habang hawak ang maliit na aparato sa kamay niya. Para bang umaasa siyang kapag dumilat siya uli ay iba na ang nakaguhit sa pregnancy test. Pero nandoon pa rin ang dalawang malinaw na guhit. Nakasabog din sa mesa ang medical documents, mga resulta, rekomendasyon ng doktor at schedule ng follow-up check-up na para bang mga ebidensyang pinagtutulungang guluhin ang mundo niya. Parang nakalutang sa alapaap ang utak niya habang tinititigan ng mga papel. Buntis ako? Bulong niya. Halos hindi niya marinig ang sariling boses. What now? Napaupo siya at napatulala sa kawalan. Sa isang iglap, bumalik sa isip niya ang araw na ginawa niya yon kasama si Robert. Napapikit na lang siya sa nangyayari. At ngayon, hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Noong kinagabihan, ay nagdesisyon siyang buksan na ang phone niya. Wala pang ilang minuto nang sunod-sunod na messages ang pumasok sa kanya. Mga message mula kay Robert. Hinahanap siya nito. Dasan ka ba? You leave me alone in your apartment? May nangyari ba? It's been days. Where were you? Napasapo na lang siya ng noo bago muling pinatay ang phone. Wala siyang balak na pagtaguan ng lalaki habang buhay. Pero sa ngayon, hindi niya alam kung paano sasabihin dito ang sitwasyon. So, sasabihin mo ba sa kanya? Usisa ni Cassie na nasa tabi lang niya. Tulala ito sa kawalan. Hindi rin makapaniwala. Wala naman akong balak pagtaguan habang buhay ang ama ng anak ko. Pero ano? Utag ni Cassie. Ex ko ang kapatid niya at kahit mali ay hindi ko magawang mailang na isiping may nangyari sa amin. At ngayon ay buntis pa ako. Paano ko haharapin ang mga magulang nila? Kung noon ay minamaliit ako ng mga ito, ay mas lalo na ngayon. So hindi mo na lang sasabihin sa kanya? Tanong pa ng babae. Marahan siyang umiling. Hindi ko alam kasi, naguguluhan na rin ako. Sobrang sela ng pagbubuntis niya. Kahit kaunting pagod ay nauuwi sa hilo at pagsusuka. Kaya't halos hindi na siya pinapakilos ni Cassie. Lagi itong nasa tabi niya. Inaasikaso ang bawat kailangan mula sa pagkain hanggang sa pag-inom ng gamot. Hindi na rin niya kinausap ang binata. Nagpalit na rin siya ng numero at hindi na gumamit pa ng social media. Mabilis na lumipas ang 5 buwan. Hindi na nga inakala ni Criselda na aabot siya ng ganoon katagal sa probinsya. Payapa ang buhay niya roon, malayo sa kaguluhan ng Maynila. Ngunit kung inaakala niya na nakaligtas na siya sa gulo ng lungsod, ay nagkakamali siya. Isang hapon, abala siya sa pamimili ng stocks habang kausap si Cassie sa telepono. Should I bake cookies, Cassie? Tanong niya sa babae. Ikaw, ano bang trip mong kainin? I'm craving something. Napatigil siya sa pagsasalita nang mahagip ng mga mata niya sa isang pamilyar na bulto sa dulo ng aisle. Nanlamig ang mga daliri niya. Muntika na niyang mabitawan ang hawak na aparato. Si Robert. Agad siyang umatras at nagtago sa gilid ng istante. Pilit na pinapakalma ang mabilis na tibok ng puso niya. Something what? Narinig pa niya ang naguguluhan na boses ni Cassie, pero hindi niya ito sinagot. Pinanood niya ang binata na maglakad patungo sa kung saan. Halos pigilan niya ang sariling paghinga habang pinapanood ang lalaki. Anong ginagawa ni Robert sa probinsya? Halos hindi na gumalaw si Criselda hanggat hindi nawawala sa paningin niya si Robert. Nakahinga pa siya ng maluwag nang tuluyang mawala sa paningin niya ang lalaki. Mabilis ang tibok ng puso niya habang nagmamadali siyang pumunta sa counter at kahit hindi pa kumpleto ang mga gusto niyang bilhin, ay binayaran niya yun at naglakad na palabas. Kinakabahan pa rin siya pero pinipilit niyang kumalma. Paulit-ulit niyang sinabi sa sarili na malamang ay nakaalis na ang binata. Ngunit
Tila nga yata pinaglalaruan siya ng pagkakataon dahil paglabas niya ng store ay agad siyang napahinto. Nakatayo si Robert di kalayuan sa entrance. Nakasandal ito sa poste habang ang mga kamay ay nakasuot sa bulsa. Bahagyang umangat ang ulo nito na makita siya. Unti-unti itong napangisi. "Hey, cheesecake." Agad na napahinto ang lalaki nang matitigan siya. Bumaba ang tingin nito sa umbok niyang tiyan bago napakurap-kurap. Buntis ka?" Napahigpit ang hawak niya sa dalang supot. Ayaw man niyang aminin ay napapabilis ng lalaki ang pagtibok ng puso niya. "Anong ginagawa mo rito?" Hindi siya nito pinansin. "Ilang buwan na. Ako bang ama?" Nag-alangan siyang sumagot. "Hindi ikaw ang ama." You're dating someone again?" Tila ba may nakabara sa lalamunan ni Robert nang sabihin ito iyon. Nanginginig pa siya nitong tiningnan. I don't believe you." "Then don't. I'm not asking you to believe me. Mauna na ako." At mag-aalis na siya nang muling magsalita ang lalaki. Can we talk?" Pakiusap nito at sa isang iglap, nagulat na lang siya nang nasa harap na niya ang binata. Agad siyang umatras at tinitigan ng lalaki. "Wala tayong dapat pag-usapan, Robert." "Griselda, please. I need to talk to you." Pakiusap ng lalaki. "Chris!" Pareho silang napahinto ni Robert at halos sabay na napatingin sa nagsalita. Kunot noon naman na lumapit si Cassie sa kanila. Napatitig pa ito kay Robert habang nakakunot ang noo. "Griselda, please. Kausapin mo ko." Muling pakiusap ni Robert pero hindi niya ito pinansin. Iniabot naman niya sa babae ang mga pinamili niya. Bago na una na maglakad palayo. Nagtataka naman na sumunod si Cassie sa kanya. "Si Robert yun, hindi ba? Ayos ka lang?" Naiintriga ang tanong nito. Agad naman siyang nagkibit-balikat. "Yeah. Sigurado ka?" Halata kay Cassie na hindi ito naniniwala sa kanya. Pero hindi niya ito pinansin. Buong biyahe ay tahimik lang siya at noong makarating na siya sa bahay, ay pinilit niyang pagtuunan ng pagbibake. Pero kahit anong gawin niya hindi siya makapag-focus. "Gusto niyang mag-usap kayo?" Ani Cassie na nasa tabi niya. Pinaglalaroan nito ang icing na ginawa niya. "I'm not ready. But you can't hide from him forever. Lalo na ngayon na alam niyang buntis ka. Malamang ay gagawa yun ng paraan." As if on cue, tumunog ang phone niya. Nang tingnan niya yun, ay ang doktor niya ang tumatawag. Agad niyang sinagot yun at ni-loudspeaker. "Miss Griselda, may itatanong lang po sana ako. Ano po bang koneksyon niyo kay Robert Kuhn?" Tanong ng doktor. Agad siyang napatingin kay Cassie. Nagkibit-balikat naman ito. "Si Robert? Robert Kuhn?" Nanginginig ang boses niya nang bagitin ang pangalan ng lalaki. "Opo, tumawag po kasi siya kanina. Gusto niyang malaman kung ilang buwan na talagang pagbubuntis ninyo." Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Napaupo siya dahil sa pagkabigla. Hawak ang telepono at halos hindi makasagot. "Po, tumawag siya?" "Opo, medyo mapilit po siya . Sinabi kong wala akong maibibigay na impormasyon dahil confidential yun. Kaya gusto ko lang siguraduhin kung may dapat po ba ako malaman." Napapikit si Griselda. Napahawak sa noo. Ano bang ginagawa ng Robert na yun? Bakit pati doktor niya ay kinukulit nito? Humugot siya ng malalim na hininga bago sumagot. "Dok, pasensya na po. Wala po siyang karapatang malaman. At wala po siyang koneksyon sa pagbubuntis ko." May ilang segundong katahimikan bago muling nagsalita ang doktor. "Naiintindihan ko, Miss Griselda. Basta kung may kailangan po kayo, tawag lang po kayo. Ingat po." Pagkababa niya ng tawag, doon na bumigat ang dibdib niya. Napakayom siya ng kamao. Alam niyang hindi ito titigil hanggat hindi nalalaman ang totoo. Gumagawa na siya ng paraan. Tingnan mo, wala pang isang araw, nalaman na niya kung saan ka nagpapacheck up. I bet anytime soon, malalaman niya rin ang totoo. Wala sa sariling napahilamos siya ng kanyang muka. Ano nang gagawin niya ngayon? Kinabukasan, habang abala siya sa pagbibake, ay bigla na lamang may kumatok sa pinto. Mag-isa lang siya sa bahay, kaya agad siyang lumapit upang buksan iyon. Hindi pa niya naibubukas ng husto ang pinto, ay nanlaki na ang mga mata niya habang nakatitig sa lalaking nasa harapan. Robert, anong ginagawa mo rito?"
Natataranta niyang akbang isasara ang pinto nang pigilan siya ng lalaki. Hindi na rin ito nagpaalam at tuluyang naglakad papasok sa loob ng bahay. Ay, sweet cakes. You're not good at hiding, no? Nanigas siya sa kinatatayuan. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Agad naman siyang napalunok nang biglang sumeryoso ang mukha nito. Hinawakan siya nito sa braso at mariing hinila papunta sa kusina. Napasinghap siya sa gulat. Pilit kumakawala, ngunit mas malakas ang kapit nito. Sandali lang, Robert! Sigaw niya. Pilit na hinihila palayo ang braso niya. Ngunit lalo lang humigpit ang kapit nito at halos maramdaman niya ang tibok ng pulso ng lalaki sa lakas ng pagkakahawak. Hindi na kita pakakawalan ulit. Bahagya pa itong yumuko upang tumapat ang mukha sa kanya. You need to explain a lot of things to me. Robert, pakawalan mo muna ako. Pakiusap niya, ipinapakitang hindi siya lalaban kung bibitawan siya nito. Ngunit hindi pa rin kumibo ang kabay nito sa braso niya. Tila ayaw talaga nitong pakawalan siya. Alam mo ba kung saan kita hinanap? Inakala ko pang lumabas ka ng bansa, tapos nandito ka lang pala sa Quezon. Hindi nakasagot si Criselda. Bumukas ang bibig niya, pero agad din iyong sumara. Halos mabaliw ko na magising na wala ka sa tabi ko. I asked Ruel about you, pero wala ding ideya yung bukong na yun. Tell me now, Criselda, bakit ka umalis? Napaigting ang panga nito habang nakatingin sa kanya. Ramdam niya ang pinaghalong galit, inis at pagkairita sa boses nito. Bumuntong hininga sa Criselda. Hindi man niya gustong sagutin ngayon ang lalaki, pero alam niyang wala siyang pagpipilian. Ano naman ngayon kung umalis ako? What? Halatang nagulat ito sa narinig. It's just one night, Robert. Isang gabi ng pagkakamali. At bakit naman hindi ako aalis ah? You're a virgin. Sigaw nito sa kanya. Napakagat siya sa ibabang labi, pero agad din na kinalma ang sarili. Tinitigan niya ito sa mata. So, ano naman sa'yo ngayon kung birhin ako? Yan ba ang dahilan mo kung bakit ka nandito sa Quezon? Bahagya siyang tumawa. It's just one night, Robert. Kibirhen ako hindi, walang ibig sabihin yun. So please, stop bothering me. Pinilit niyang mag-iwas ng tingin. Ako bang ama ng dinadala mo? Tila huminto ang oras dahil sa narinig niya. Nanginginig ang mga kamay na unti-unti siyang napalunok. Sagutin mo ako, Criselda. Ako ba? Napahawak siya sa sariling tiyan bago niya tinitigan ang lalaki. Do you think may karapatan kang magtanong? Hindi porket may nangyari sa atin ay ganyan ka na. Hindi ikaw ang ama. Hindi niya na napigil ang panginiga ng boses. Pinilit niyang humakbang papalayo rito. Sandaling natigilan si Robert. Kita sa mukha nito ang pagkalito. So ibig sabihin, nagkaroon ka agad ng boyfriend matapos may mangyari sa atin? Ay Minong, umalis ka ng Maynila? Ano naman ngayon sa'yo? Umalis ka na! Sigaw niya. Bahagyang tumaas baba ang balikat ng lalaki. Ilang segundo siyang tinitigan ito bago bumuntong hininga. Hindi pa tayo tapos, Criselda. Alamin ko ang totoo. At kung nagsisinungaling ka, alam mong hindi mo matatago yan ang habang buhay. Pagkasabi nun ay kusa na itong naglakad papalabas. Halos mapaiyak naman siya ng tuluyan nang lumabas ang lalaki. Nanginginig pa rin siya sa kaba. Noong sumunod na araw ay balisa siya. Palagi kasing dumadaan sa bahay niya si Robert. Kahit hindi nito aminin, ay alam niya ang ginagawa nito. Noong sumunod na araw ay bumalik siya sa doktor para sa check-up niya. Nasa labas pa lang siya ng klinik nang mapahinto siya. Nasa loob si Robert, kausap ang isa sa mga nurse. Agad na nanlamig ang buo niyang katawan. Huminga siya ng malalim bago pumasok. Good morning, ma'am. Bati sa kanya ng nurse. Nandito na pala si mister. Tinitigan niya ng masama si Robert bago nilapitan at binulungan. Robert, anong mister ang pinagsasasabi ng nurse? Bungad niya sa lalaki. Nandito ko para sa baby. Pinaglululoko mo ba? Ay sorry po ma'am, hindi ho ba siyang tatay? Ang pakilala niya po kasi sa akin ay siyang tatay, kaya ho pinapasok ko. Tila naguguluhan na ani ng nurse. No, akong daddy. May away lang kami at galit lang to. You know, pregnancy hormones. Marahan siyang inakbayan ni Robert. Kahit pilit niyang tinatanggal ang kamay nito, ay hindi nito iyon inaalis.
Agad siyang napangisi sa huling sinabi ng binata. Pero bago pa siya nakapag-react, ay bumukas na ang pinto at iniluwa nito ang doktor niya. "Ma'am, pasok na po." Anito. Muli niyang tinitingnan ng lalaki ng masama, pero this time ay bumilis na siyang lumayo rito. Hindi na siya nagtaka nang magulat ang doktor niya nang makita si Robert. Nakangisi naman ang lalaki na tila ba nanalo sa loto. "Daddy po." Pagmamayabang nito. Napapikit naman siya ng mariin bago bumuntong hininga. Siya ang nahihiya para sa lalaki. Pero ito, tila proud pa. "Let's start." Tila naguguluhan na anunsyo ng doktor. Maging ito ay hindi alam kung paano magre-react. "Sige ho, Dok. Ano pong gagawin ko?" Excited na tanong ni Robert. Halos pareho silang ilang na napatingin dito ng doktor. "Maupo ka lang." Banta niya sa lalaki. Mas lalo naman lumawak ang ngisi nito. "Okay." Inirapan niyang lalaki. Naging maayos naman ang session niya. At dahil 5 months na, ay nalaman niya na rin ang gender ng baby. Babae ito. Nakangiti siyang halos maluhaluhang nagpasalamat sa doktor. Tila ba nakalutang siya sa alapaap dahil halos nakalimutan na niya na si Robert ang kasama niya. "Lika sa mall, mamimili ako ng damit niya." Excited pa niyang aya rito. Nakakinti naman na sumunod sa kanyang lalaki. Wala naman talaga siyang balak na gawin sa mall ng araw na yon. Ang gusto lang niya ay maglibot at tumingin-tingin ng mga damit pang bata. Pampalipas oras lang sana. Pero dahil kumpirmado na ang gender ng anak niya, parang may humihilas sa kanya na mamili ng kaunti. Kaya heto siya ngayon, nakatayo sa harap ng mahabang rack ng maliliit na damit. Mga bestida na kulay pastel, may puntas, may maliliit na ribbon, at may mga disenyong bulaklak na halos kasing laki lang ng kuko niya. Basta nakita niyang cute at pambabae, agad niyang inaabot. Pinapagdikit-dikit, tinitingnang mabuti kung anong bagay sa magiging anak niya. "She will be so cute." Komento ni Robert sa kanya. "Of course, ako ang nanay eh." May pagmamayabang na sagot niya sa lalaki. "How about this?" Nakita niyang may hawak itong mother and daughter dress. "You guys will look so good together." "Yeah, may manika na ako." Tila kinikilig niyang sagot. Tila ngayon pa lang kasi nagsisink in sa kanya ang pagiging nanay niya. Noong papunta na sila sa counter, ay bigla na lang nagsalita si Robert. "I'll pay for it." What? No! "Sinabi ko naman sa'yo, nasa isip ko ay ako ang ama, diba? Let me pay for it." Putol nito. Ilang segundo siyang natahimik dahilan para mapangisi ang lalaki. Dahil hindi siya nakasagot, ay nauna na itong itulak ang card para magbayad. Naging sunod-sunod ang pagdalaw ni Robert sa kanya simula ng araw na yon. At talaga naman na nai-stress siya sa lalaki. Kung ano-ano kasi ang binibili nito. "Seriously, Robert? Andador?" Sinamaan niya ng tingin ng lalaki na nakakunot naman ang noo. "Why? The baby needs it." "Hindi ko pa nailalabas ang anak ko at kahit na ilabas ko na ay hindi pa niya kailangan yan." Inis niyang sigaw sa lalaki. Napakamot ito sa ulo. Kakailanganin din niya yan, diba?" "Stop buying things, okay? Tigilan mo ng kaka-order." Inis niyang sigaw dito bago ito iniwan sa labas ng bahay. Pumasok siya sa loob at dumiretso sa kusina. Naabutan naman niya ron si Cassie na tumatawa. Kahapon, tinanong niya ako kung pwede na daw babilhan ng building at lupa yung anak mo. Anito sa kanya, inirapan niya ang babae. Kaya pala bumili ng andador. Anong tingin niya sa anak ko? 1-year-old na paglabas? Agad na sumeryoso si Cassie. Tumingin pa ito sa likod niya bago nagsalita. "Baka excited lang. Bakit kasi hindi mo pa sabihin ang totoo?" Napakagatlabi siya bago bumuntong hininga. Tama naman ito. Kailangan na niyang sabihin sa lalaki ang totoo. Nasa ganoon siyang posisyon nang tumunog ang phone niya. Agad naman niyang sinagot ang tawag nang malaman na sa ospital iyon ni Nana Lusing. "Hello?" Bati niya sa babae. "Hello? Is this the relative of Miss Lucia?" Tanong ng nasa kabilang linya. Agad naman siyang napatingin kay Cassie bago tumango. Nagsimula nang magpaliwanag ang babaeng kausap niya at sa bawat salitang binibitawan nito ay tila ba
Paunti-unti siyang hinahati. Nang matapos ang tawag, ay pabagsak siyang naupo sa harap ni Cassie. Anong nangyari? Tanong ng babae sa kanya. Kailangan ni Nana na ilipat sa ibang ospital. Mas malaking kakailanganin nating pera. Napahilamos siya sa kanyang muka. Paano ngayon yan? Naguguluhan na tanong nito. Hindi ko alam kasi, pero kailangan nating makahanap ng pera para kay Nana. Yun ang priority natin ngayon. Napapikit siya at nasapo na lang niya ang sariling noo. Yung lupa nitong bahay, susubukan nating isanla sa bangko. Ha? Pero paano yan ang mga magulang mo? Nag-aalangan na sagot ng kaibigan niya. Wala tayong choice kasi. Kasya naman hindi gumaling ang Nana. Alam mo naman na, siyang tinuturing ko na pangalawang magulang ko, hindi ba? Hindi sumagot ang babae. Pareho lang silang tumitig sa isa't isa. Kinabukasan ay inabala niya ang sarili sa paghahanap ng mga papeles ng lupa. Bukod doon ay sinimula na din niyang kontakin ang mga dating kakilala sa lugar. Lalo na yung mga may business. Pero ni isa sa mga ito ay walang interes na bilhin ang lupa niya. Kinabukasan, habang nasa kalagitnaan siya ng pagbibake, ay humahangos na pumasok sa loob ng kusina si Cassie. Nakangisi ito sa kanya. Sinimangutan naman niya ito. At ano na naman ang kailangan mo? Ngumiti naman ang babae sa kanya at ipinakita ang dala-dala nitong iPad. Naalala mo nang pinakontak mo sa akin lahat ng koneksyon mo para sa lupa? Kunot noo siyang tumango. Anong meron doon? Ate, may buyer na! Napatali ito na tila ba nanalo sa loto. Napakurap-kurap naman siya. Talaga ba? Sino naman? Kilala ko ba? Tumango naman ang dalaga. Yes! Ako. Halos mapatalon siya sa gulat nang lumabas si Robert mula sa likod ni Cassie. Nakangiti ito sa kanya. I will buy your land. Napaawang siya ng bibig bago tiningnan ng kaibigan. Napapikit naman siya. Koleksyon din naman siya, di ba? At kailangan natin ng pera. Pagtatanggol naman ni Cassie sa sarili nito. Nanatili siyang tahimik sandali bago bumuntong hininga. You're really gonna do it for me? Tanong niya kay Robert. Tumango naman ang binata. I know how much you love your Nana Lusing at kailangan ka niya ngayon. Don't worry about anything. I will buy your land and pay for your Nana's hospital bill. Hindi niya alam kung bakit, pero doon na siya naluha. Hindi siya yung tipo ng babae na madaling matouch, pero noong mga oras na yun ay hindi niya alam kung bakit naiyak siya. Salamat, Robert. Stop crying. Makakasama yun sa baby mo. Nag-aalalang ito sa kanya. But still, thank you. Aniya rito na umiiyak pa rin. Kinabukasan ay agad silang pumunta ni Cassie ng ospital. Nagulat pa nga siya na makita ron si Robert. Hawak nito ang ilang papeles habang mahinahong nakikinig sa paliwanag ng doktora. Mr. Kun, ito po mga kailangan para sa admission at initial procedures. Tumango ang lalaki. Gawin niyo na po lahat ng kailangan. Mabilis siyang lumapit dito. Robert? Lumingon ito at bahagyang nagbago ang itsura nang makita siya. Huwag ka na mag-alala. Ako na bahala sa gastusin sa ospital. Ang mahalaga sa ngayon ay magpatuloy ang medikasyon ni Nana. Napatingin siya sa salamin ng ICU. Sa kabila ng mga makina at ilaw, naroon ang taong itinuring niyang pangalawang ina. Nakahiga, walang malay. Marahan siyang niyakap ng lalaki at sa unang pagkakataon ay hindi niya ito itinulak palayo. Everything will be fine. Pag-aalo nito sa kanya. Nagstay sa tabi nila si Robert. Sa tuwing kailangan nilang magpahinga ni Cassie, ito ang naiiwan sa labas ng ICU. Tahimik na nagbabantay. Siya ang kumakausap sa mga nurse, siya ang nag-aasikaso ng mga papeles. At sa bawat oras na tila mauubos ng lakas ni Criselda, naroon ang lalaki. Dinadamayan siya nito. Gagaling si Nana, naniniwala ako. Pag-aalo nito sa kanya. Marahan naman siyang napabuntong hininga. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Pag-amin niya sa lalaki. Babalik siya, malakas si Nana mo. Wala sa sariling napatingin siya sa binata. Nakangiti naman ito sa kanya na para bang
Alam nito ang nararamdaman niya. Salamat. Mahina niyang bulong dito na mas lalong nagpangiti sa lalaki. Mula noon, naging madalas na ang kwentuhan nila. Binibilhan siya ni Robert ng juice. Tinatanong kung kumain na ba. Kinikwento ang mga simpleng bagay para madistract ang isip niya sa mga nangyayari. Hindi niya namalayan kung kailan nagsimulang hindi na siya mailang sa presensya ng lalaki. At kahit hindi niya aminin, ay nasasanay na siya sa presensya ni Robert. Nagluto ko ng breakfast para sa inyo ni baby. Pagmamayabang nito habang inilalapag ang pagkain sa mesa. Ang sarap naman, pwede ka nang pumasa, chef. Biro niya rito. Ngumisi naman ang lalaki sa kanya. Araw-araw kitang ipagluluto. Sa susunod, lalagyan ko na ng gayuma para maging akin ka na. Marahan niya itong inirapan. Sira ulo. Inis niyang sigaw rito at malakas naman silang nagtawanan na dalawa. Naging maayos na ang buhay nila noong sumunod na araw. Maayos ang naging lipat ni Nana Lucing sa bagong ospital at stable na ito. Halos araw-araw na rin niyang kasama si Robert. Kahit pa may work at business itong inaasikaso, ay hindi ito nawawala ng time sa kanya. Ayan na, kunin ang regalo ko kay baby. Talagang magagamit niya agad yan. Pagmamayabang nito sa kanya nang dumalaw at may dala itong kuna. Natawa naman siya. Ang dami na niyang gamit. Bili ka ng bili ng kung ano. Kalalakihan lang din naman niya. Basta. Deserve ni baby ang lahat ng bagay. Saglit itong nag-isip. Pero kung nanghihinayang ka talaga, pwede naman nating sundan. Ano? Umalis ka nga sa harap ko? Palagi itong ganon. Madalas ay dinadalaw siya para asarino. Basta painitin ang ulo niya na talaga namang effective. Pero masaya siya dahil maayos na ang lahat at ang tanging kinakatakot lang niya ay kung magiging maayos ba ang baby niya o ano. Hanggang isang hapon, habang naglilinis siya sa sala at abala si Cassie sa kusina, bigla niyang narinig ang pagkalabog ng gate. Hindi niya ito masyadong pinansin. Akala niya isa lang sa mga kakilala ng kaibigan. Pero nang bumukas ang pinto at maramdaman niyang may dumaan na amoy ng mamahaling kolon, napalingon siya agad. At doon, napahinto ang mundo niya. Nakatayo sa gitna ng sala si Don Raul. Seryosong-seryoso ang mukha nito habang inililibot ang paningin. Naiilang naman siyang napatingin sa kusina. Hindi niya alam kung anong gagawin. Sa huli, pinili niyang lapitan ito. Magandang umaga ho. Magalang niyang bati sa matanda. Seryoso ang mukha nito nang titigan siya. Tila ba hindi ito natutuwa na kaharap siya. Gusto kitang makausap. Walang paligoy-ligoy na anito. Marahan siyang napatingin sa kusina bago niyaya ang matanda na maupo. Agad naman itong sumunod at prenteng na upo na tila ba ito ang may-ari ng bahay. Ano po ang pakay niyo? So this is your plan? Putol nito sa sasabihin niya. Po? Noong una, akala ko'y matino kang babae na hindi tumatanggap ng pera. Ilang beses mong tinagyahan ang alok ko. Pero nagkamali pala ako. Ayaw mo ng pera. Gusto mong mas umangat pa sa buhay, hindi ba? Napakurap-kurap siya. Hindi siya nakasagot. Noong naghiwalay kayo ni Ruel, ay nag-jump ka na naman kay Robert. Dahil alam mong kahit sinong makuha mo sa kanila, ay secured ka na. Tinuhog mo ang mga anak ko. At ngayon, buntis ka dahil sa ginawa mo. Napakuyom siya ng kamao. Nagsimulang manginig ang mga kamay niya. Hindi totoo yan. Hindi ko... Alin ang hindi totoo? Hindi ba totoong nilandi mo ang dalawa kong anak? Akala mo ba may makukuha ka sa pamilya namin? Bago pa siya makasagot, pumasok na si Robert sa loob ng bahay. Halatang nagmamadali ito. Matalim itong tumingin sa ama na nasa harap niya. Dad, that's enough. Sigaw ng lalaki sa ama. Pero hindi malang ito tiningnan ng matanda. Diretso pa rin sa kanyang tingin ito. Totoo hindi ba? Mariin itong tanong habang nakatitig sa kanya. Plinano mong lahat ng ito? Ramdam niya ang paglamig ng buong katawan niya. Pero bago pa siya makagalaw, ay nasa tabi na niya si Robert. Dad, shut up! Pupunta ka lang ba dito sa Quezon para guluhin kami? Doon lang tinignan ni Don Raul ang anak. I'm saving you from this girl. Pero alam natin ang habol yan sa'yo.
Hindi totoo yan. At natin, baka gusto mong ipaalala ko sa'yo. Ever since I turned 20, ay pera na ni Mami ang ginagamit ko. Dahil ang pera mo ay inuubos mo lang sa magaling kong stepmother at kay Ruel. Wala kang karapatan na sabihin sa akin yan. Marahan siyang hinila ng lalaki. Hindi na siya nagulat nang makita niyang lumabas ng kusina si Cassie at tumulala sa kanila. Ano? Nahipnotismo ka na rin ba niyang katulad ng kapatid mo? Galit na tanong ng ama nito. Ramdam niya ang pakinginig ng kamay ni Robert na nakahawak sa kanya. Alam niyang nagpipigil ito ng galit. Umalis ka na, Dad, bago ko pa makalimutan ama kita. Banta nito sa ama. Marahas na napatayo si Don Raul. You're making the biggest mistake of your life, Robert. Sisirain ka lang na babaeng yan. At wala ka na dun. Umalis ka na sa pamamahay ni Criselda. Tama ng pang-iinsulto mo. Mariin silang tinitigan ng Don bago sila nito dinuro. From this day forward, wala ka ng pamilya, Robert. Huwag ka na rin umasang may mamanahin ka pa. Lumingo naman sa kanyang matanda. At ikaw, masaya ka na ba na nagtagumpay ka? Mariing tanong nito. Hindi niya alam kung bakit, pero bigla na lang siyang naiyak. Agad naman siyang inalon ni Robert. Don't listen to him. Anito sa kanya, pero tila baliwala yun. Nagpatuloy siya sa pag-iyak. Parang tuluyan ang bumigay ang lahat ng bigat na ilang linggo niyang kinimkim. Nanginginig ang katawan niya. Hanggang sa mapatigil siya at mapahawak sa tiyan niya nang maramdaman niya ang pagsakit nun. Agad siyang napaaray. What happened? Hindi siya nakasagot. Nanginginig lang siya habang nakahawak sa namamanhid niyang tiyan. Anong nangyayari sa kanya? Naguguluhan naman na tanong ni Don Raul, pero walang pag-aalala sa mga mata nito. Tila irite pa itong nakatingin sa kanya. Naramdaman niya ang pag-alalay ni Robert sa kanya, maging si Cassie ay agad na pumunta sa tabi niya. Hinayaan niyang bumagsak ang noo niya sa dibdib ni Robert habang mahigpit siyang nakakapit sa braso nito. Ramdam niya ang malalim na paghinga ng lalaki, pero kahit halata ang kaba at tensyon sa katawan nito, hindi siya nito binitawan. Criselda. Mahina lang ang tawag ni Robert. Halos hindi niya marinig. Pero bago pa siya makasagot sa lalaki, ay nakaramdam na siya ng pagkahilo. Una ay parang umiikot lang ang paningin niya. Pero maya-maya, lumiliwanag ng paligid at humihina ang mga tunog. Criselda? Ulit ni Robert. Mas malakas na ang boses nito. Ramdam niya ang takot ng lalaki. Sinubukang ihawak ang isa pa niyang kamay sa braso ng lalaki, pero wala nang lakas ang kamay niya. Pakiramdam niya ay unti-unting nawawala ang pakiramdam ng kanyang mga paa. Robert, nahihilo ako. Hirap niyang bulong. Agad humigpit ang hawak ni Robert sa kanya. Huwag kang bibitaw, Criselda. Chris? Pero tuluyan ang bumagsak ang bigat ng katawan niya. Criselda! Sigaw ni Robert habang hinahawakang mahigpit ang kanyang mga balikat. Narinig niya rin ang sigaw ni Cassie. Diyos ko, Robert! Tumawag ka na, doktor. Utos naman ng lalaki sa kaibigan niya. Bilisan mo! Hindi nag-aksaya ng kahit isang segundo si Robert. Binuhat nito si Criselda papalabas ng sala. Halos patakbo. Hindi alintana kung mabigat man ang babae. Habang nakatayo lang si Cassie sa sala kasama si Don Raul, putlang-putla at halatang tuliro at hindi alam ang gagawin. Si Don Raul naman ay tila ba noon lang napagtanto ang nagawa nito. Napakurap-kurap pa ito sa pagkagulat. Ilang linggong nanatili sa ospital si Criselda. Ilang linggo na hindi niya naramdaman ang normal na paghinga. Ilang linggo na laging malamig ang paligid at amoy alkohol ang hangin. At sa lahat ng araw na yun, sa bawat pagising, sa bawat pagdilat niya, iisa lang ang nasa tabi niya. Si Robert. Ito ang unang nakikita niya sa umaga. Nakaupong nakasandal sa sofa ng kwarto, minsan nakatulog pa habang nakahawak ang isang kamay sa gilid ng kama niya. Para lang masigurong hindi siya mawawala. Ito rin ang huling nakikita niya bago siya pumikit sa gabi. Madalas pagod, maputla, pero hindi umaalis. Hindi nito ino-open minsan man ang nangyari, pero araw-araw siya nitong inaalagaan
Pinupunasan ang noo niya, inaabot ang tubig, tinatawag ang nurse kapag nahihilo siya. Minsan, binabasa nito ang mga results ng check-up kahit nanginginig pa ang mga kamay dahil sa nerbiyos. Hindi ako sigurado sa mga nangyari, pero sigurado ako natanggalan siya ng mana. Galit ang pamilya niya kay Robert. Yun ang salaysay sa kanya ni Cassie nang dalawin siya nito minsan. Kung hindi ako nagkakamali, ay sinubukan pa ni Ruel na puntahan ka rito, pero hinarang sila ni Robert. Wala nang pakialam si Robert kung sino ang makabangga niya. Hindi na siya nagtaka ron. Kilala si Robert bilang black sheep ng pamilya. At hindi na rin naman bago ang dynamics ng mga ito sa kanya. Basta masaya ako na ngayon, nakatagpo ka na ng taong handang gawin ang lahat para sa'yo. Masaya ako. Ani pa ng babae. Isang gabi, habang nakaupo siya sa kama, ay bigla na lang may kumatok sa pinto. Pasok! Mahina niyang sabi, kahit hindi sigurado kung sino ang nasa labas. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Robert. May hawak itong brown envelope. Pasensya na kung naistorbo kita. Bungad nito sa kanya, saka isinara ang pinto sa likuran nito. Kailangan lang nating mag-usap. Tumango siya, bahagyang nanigas ang katawan. Tungkol ba ito sa lupa? Diretsong tanong niya. Hindi agad sumagot si Robert. Lumapit ito at inilapag ang envelope sa maliit na mesa sa tabi ng kama. Dahan-dahan itong itinulak iyon palapit sa kanya. Buksan mo. Mahinang sabi nito. Nanginginig ang mga daliri niya habang binuksan ang envelope. Bumungad ang titulo ng lupa. Buo, malinaw at nakapangalan pa rin sa kanya. Napatingin siya kay Robert habang bakas ang gulat sa kanyang buka at kunot na kunot ang noo. Anong ibig sabihin ito? Bakit nakapangalan pa rin sa akin ang lupa? Tanong niya. Tumango si Robert. Regalo ko yan sa'yo. Gusto kong sa'yo nakapangalan ng lupa. Mariing sagot nito. Huminga ito ng malalim bago muling nagsalita. Pamilya tayo at alam kong mahalaga sa'yo ang lupa. Hindi ko kukunin ang isang bagay na alam kong importante sa'yo. Nanatili siyang tahimik. Pilit inuunawang naririnig. Ang gusto ko? Dagdag ni Robert. Tayo maging business partner mo. Walang pilitan. Walang panlalamang. Magkasama nating palaguin ang negosyo ko. Pero sa'yo pa rin ang lupa at humihingi rin ako ng tawad kung nagulo kong tahimik mong buhay. Kung naging dahilan ako ng mga problema mo. Hindi yun ang intensyon ko. Matagal siyang hindi nagsalita. Tinitigan niya ang titulo, saka si Robert, hanggang sa unti-unti na siyang naiyak. Hindi ko masasabing hindi ka nagdala ng problema. Pero salamat dito. Maraming salamat din sa pagprotekta sa akin. Ngumiti si Robert bago ito umupo sa tabi niya at hinaplos ang tiyan niya. Kahit buhay ko pang maging kapalit, basta ligtas lang kayo ng anak natin, ayos na ako. Natigilan siya at napakurap-kurap. Robert? Alam ko, kahit hindi mo sabihin, ako ang ama ng anak mo. Alam kong itinatago mo lang to dahil sa mga magulang ko at sa sasabihin ng iba. Pero gusto ko lang malaman mo na hindi ako ang kapatid ko. Kahit sino pa yan, kakalabanin ko para sa inyo. Nagsimula namang mangilid ang luha niya. Salamat. You are always welcome, Criselda. Alam mo yan. Bahagya itong yumuko at hinagkan siya. Lumipas ang ilang buwan at sa wakas, nakapanganak na siya. Sa bawat araw na lumilipas, hindi siya iniwan ni Robert. Madalas siyang dalawin, nagdadala ng pagkain at pinapahalagahan ang bawat sandali na makakasama siya at ang sanggol. Halos hindi na ito umalis sa tabi niya. Araw-araw, gabi-gabi, kasama siya sa ospital. Sa bawat takbang ng pag-aalaga sa bata, sa bawat paghinga niya sa pagod at puyat, ay kitang-kita niya ang dedikasyon nito bilang ama ng bata. Bukod doon ay unti-unti na din ring naging stable ang kalagayan ni Nana Lusing. Maging si Cassie ay masaya na sa resulta ng result ng matanda. Pareho silang nagdadasal na magising na ito. Isang gabi, habang nakaupo siya sa kusina at kumakain ng hapunan, ay nagulat siya nang biglang tumayo si Cassie. Nakatingin ito sa screen ng phone niya. Si Ruel. Iniharap nito ang screen sa kanya. Isang balita ang naroon. Isang headline.
Yun ay ang engagement ni Ruel. Ayon sa balita, ay ikakasal ang lalaki sa isang anak ng direktor. Nakilala niya agad ang babae. Ito ang babaeng naabutan niya sa kondo ng dating nobyo. Well, good for him. They deserve each other anyway. Nakangiti niyang sagot sa babae. Talaga bang masaya ka para sa kanya? Of course, no hard feelings. Alam ko may nakaraan kami, pero masaya talaga ako para sa kanya. Toxic ang mga magulang niya kaya siya ganon. Pero alam kong kayang magbago ni Ruel. Isa pa, ang priority ko na ay ang baby ko at si Robert. Gusto ko mag-focus sa kanila. Hindi man niya ito sinasabi sa sarili o kay Robert, alam niyang mahal na niya ang lalaki. Ngunit sa kabila ng nararamdaman, pinipili niyang huwag madaliin ang lahat. Napagdesisyonan din nilang huwag munang magpakasal. Sa ngayon, ang focus niya ay ang pagpapatayo ng resort at ang pagpapagamot ni Nana Lusing. Sa puso niya, alam niyang darating ang oras na magiging isa na silang buong pamilya at wala na nga siyang kahit anong gustong gawin pa sa buhay niya, kundi ang maging asawa ng lalaki. Wakas,